Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa calories, fats at pag-inom ng mga beer o alak ang isa sa mga dahilan upang tumaba ang isang tao o di kaya'y lumaki ang tiyan nito. Ang kulang sa pag-exercise o di pagpapawis ay nagpapataba din ito. Kapag mataba at malaki na ang tiyan ng isang tao ay nahihirapan na itong kumilos ng maayos lalo na kapag malaki ang tiyan. Ngunit may isang lugar na kung saan ang mga matataba at malalaki ang tiyan ay tinuturing na kagalang-galang at bayani sa kanilang lugar. Kapag ikaw ang may pinakamalaking tiyan sa lugar na ito ay isang hero o bayani ka na. Saang lugar ito? Tara at sama-sama nating alamin sa videong ito. Sa isang liblib na lugar ng Omo Valley sa South Ethiopia, ang mga may malalaking tiyan na mga lalaki ay itinuturing na kahanga-hanga at kaakit-akit. Ipinagdiriwang ng isang tribo na Bodhi tribe na mga magsasaka at nagpapastol ng baka, ang kanilang pagmamahal sa malalaking tiyan sa isang taunang pagdiriwang na tinatawag na Kal, kung saan ang lalaking may pinakamalaking tiyan ay kinokoronahan bilang Fat Man of the Year, at nakakamit ng paggalang ng buong tribo habang buhay. Ngunit upang matamo ang karangalang ito, ang mga lalaki ay kailangang kumain ng nakakataba ng gatas ng baka o yogurt, dugo ng baka, at pulot o honey sa loob ng ilang buwan bago ang pagdiriwang. Sa loob ng 6 na buwan bago ang Kal, sinisimulan ng mga kalalakihan ng Bodhi tribe ang kanilang proseso ng pagpapataba, sa pamamagitan ng halos pagtigil sa paggawa ng anumang pisikal na aktibidad at pagkonsumo ng pinakamaraming calorie na pagkain na maaari nilang makuha, na karaniwang mula sa gatas at dugo ng baka. Ngunit ang mga baka ay sagrado sa Bodhi tribe kung saan mayroon silang higit sa 80 kasing kahulugan sa kanilang wika na naglalarawan sa kanilang mga baka, kaya hindi nila kinakatay ang mga ito para sa dugo. Sa halip ay tinutusok nila ang isang ugat gamit ang isang sibat, kumukuha ng dugo mula dito at pagkatapos ay tinatakpan ang sugat ng luwad o clay. Sa panahon ng kanilang pagpapataba, ang mga lalaki ay umiiwas sa halos anumang pisikal na aktibidad o pagtatrabaho, na ginugugol ang kanilang oras sa kanilang mga kubo na pinapakain ng kanilang mga babae. Ang unang mangkok ng gatas at dugo ng baka na naglalaman ng humigit kumulang 1 hanggang 2 litro ay inihahain sa pagsikat ng araw, ngunit ang mga lalaki ay kailangang kumain ng ilan sa mga ito sa buong araw kung gusto nilang magkaroon ng pagkakataon sa Kal. Ang ilan sa kanila ay nahihirapang pigilin ang mayaman sa protina na pagkain kaya ang iba ay sumusuka. Sa katunayan ang mga lalaki ng Bodhi tribe ay karaniwang payat at matipuno, ngunit sa panahon ng kanilang pagpapataba para sa festival na Kal, ang ilan ay tumataba na halos hindi sila makagalaw. Ngunit iyon ay isang sakripisyo na handa nilang gawin upang makuha ang paggalang ng tribo. Sa araw ng Kal Festival, na kadalasang nagaganap tuwing Hunyo o Hulyo, ang mga lalaki ay nagtatakip ng clay at abo at ipinaparada ang kanilang matatabang tiyan para makita ng lahat. Ang mga tribesman ay bumoboto para sa isa na may pinakamalaking tiyan, at ang nanalo ay pinangalan ng Fat Man of the Year. Pagkatapos ng pagdiriwang, lumiliit ang tiyan ng mga lalaki pabalik sa kanilang normal na laki sa loob ng ilang linggo. Ang tanging premyo sa pagkapanalo sa patimpalak sa pagpapataba ay katanyagan at paggalang, ngunit ito ay isang mataas na karangalan para sa Bodhi tribe na ang mga nanalo ay karaniwang itinuturing na mga lokal na bayani sa natitirang bahagi ng kanilang buhay.